Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pagbasa at mabuting balita ngayong araw, malinaw na ipinapakita kung gaano katatag ang pananampalataya ni Esteban at kung paano tayo inaanyayahan ni Jesus na magtiwala kahit hindi natin agad nakikita ang kanyang mga gawa. Si Esteban, kahit inuusig at pinapatay, ay nanatiling nakatingin sa Diyos. Hindi niya nakita ang kaligtasan sa paraang inaasahan ng tao. Ngunit naniniwala siya hanggang huli. Samantalang sa Ebanghelyo, ang mga tao ay naghahanap ng tanda bago maniwala kay Jesus. Gusto muna nilang makakita bago sumampalataya. Pero ipinapaalala sa atin ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Hindi niya hinihingi na makita muna natin bago maniwala. Hinihingi niya ang ating pagtitiwala. Sa ating buhay, madalas ganito rin tayo. Kapag hindi agad nasasagot ang ating mga panalangin, minsan nawawalan tayo ng gana maniwala. Iniisip natin, naririnig ba talaga ako ng Diyos? Pero ang totoo, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa kung gaano kabilis ang sagot, kundi sa kung gaano tayo nagtitiwala kahit naghihintay. Hindi ibig sabihin na kapag hindi natin nakikita ay hindi na totoo. Tulad ng pagdarasal, kahit walang agarang sagot, kumikilos ang Diyos sa paraang hindi natin napapansin. At mga problema sa buhay, hindi ito parusa, kundi isang paraan upang masukat at mas patatagin ang ating pananampalataya. Kaya ngayong gabi, inaanyayahan tayo na maging katulad ni Esteban. Matatag, nagtitiwala, at patuloy na nananalig kahit sa gitna ng hirap. Dahil sa huli, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita, kundi sa paniniwala sa Diyos na laging kumikilos kahit tahimik.